First Peter chapter 5, 5 to 7. In the same way, you who are younger, submit yourselves to your elders. All of you, clothe yourselves with humility toward one another, because God opposes the proud, but shows favor to the humble. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Cast all your anxiety on Him, because He cares for you. At kayo naman, mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda. Magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa ayon sa nasusulat. Kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala nyo sa Kanyang inyong mga kabalisahan, sapagkat Siya ang kumukupkop sa inyo. Mga kapatid sa Panginoon, ang salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon, glory to God, glory to Jesus. Kaya po nang sinabi ng ating MC, ang topic na naibigay sa akin, mga kapatid, is all about humility. O sa ating sariling wika ay kababaang loob. At sa pamamagitan po ng topic na iyan, nais kong i-alok sa inyo ang title ng ating pag-uusapan ngayon, yung salitang, Clothe yourselves with humility. Ang sabi po ng verse 5, all of you, clothe yourselves with humility. Sa all translation po ng Tagalog, ng 1 Peter chapter 5 verse 5, ito po ang nakasulat. Gayon din naman kayo mga kabataan ay magsisuko sa matatanda. Oo, kayong lahat ay mga bigkis ng kapakumbabaan na kayo'y maglingkuran, sapagkat ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Yung salitang clothe with yourselves with humility, sa ating sariling wika, mga kapatid, ang literal translation nito ay, bihisan po natin ang ating sarili ng kababaang loob. Sa verse na aking binasa sa verse 5, ibigkis po ang nakasulat dito. Itali, na ibig sabihin, mga kapatid, saan man tayo pumaroon, anuman ang sitwasyon na ating harapin, anuman ang kalagayan na ating daanan sa ating buhay, paglalakbay, pananampalataya, dapat bihis po tayo ng kababaang loob na galing sa Panginoon. Sa tatlong verse na aking binasa, mga kapatid, ito po ang sinasabi ni Pedro in verse 5, God give grace to the humble. Ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya sa mga taong mababa ang kanilang kalooban. Ulitin ko po, mga kapatid, hindi mahirap sa Diyos na pagpalain ang ating buhay. Hindi mahirap sa Diyos na ihatid ang ating pangangailangan. Hindi mahirap sa Diyos na tugunin ang lahat ng ating prayer request. Subalit ang unang bagay na dapat nating gawin, mga kapatid, magpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon. Aminin natin na wala tayong magagawa, hindi sapat ang ating lakas at karunungan upang ganap na magtagumpay. In verse 5, God give grace to the humble. In verse 6, mga kapatid, God exalt the humble. Sabi ng Luke chapter 14 verse 11, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Galing mismo sa bibig ng Panginoon. At alam po naman natin kapag tinura ng Panginoon, naggaganap ito sa buhay
ng mga taong nagsitanggap at isinabuhay ang sinabi ng Panginoon. Uulitin ko, sabi ng Luke chapter 14 verse 11, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Pagdating po sa verse 7 ng 1 Peter chapter 5, ang sabi diyan mga kapatid, God cares for the humble. Sabi po sa ating sariling wika, ipagkatiwala nyo sa Diyos ang inyong mga kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkop sa inyo. Yung salitang ipagkatiwala, mga kapatid, ang root word o ang pinanggagalingan niyan ay isang taong mababa ang kanyang loob na lahat ng kanyang pinagdaraanan ibinibigay niya sa kamay ng makapangyarihang Diyos. Kaya, ilagay po ninyo ito sa inyong mga puso. God, give grace to the humble. God, exalt the humble. And God cares for the humble. Mayroon po akong babasahin sa inyo na kasaysayan sa aklat ng Lumang Tipan. Kung ano po ang nagaganap sa isang taong tumataas ang kanyang kalooban, nagpapalalo sa harapan ng Diyos. Daniel chapter 4 verse 30 hanggang sa mga sumusunod na talata. Nakikinig po ba kayo? Isa munang mainam na palakpak sa makapangyarihang Diyos. Daniel, Kabanata 4, talata 30 hanggang sa mga sumusunod na talata. Makinig po kayo, babasahin ko na lang mga kapatid. Sabi dito, sinabi niya, isipin niyo mga kapatid, dakilang hari ng Babilonya ng panahong iyon, subalit lahat ng kasikatan, lahat ng nangyari, lahat ng naganap sa pagtatayo ng lungsod ng Babilonya, inangkin po ng haring ito. At dahil sa kanyang kataasang loob, ano ang sabi mga kapatid, nabuhay siya ng 7 taon na tila halimaw sa labas ng kaharian hanggang maisip ng haring ito ang pagkakilala sa Diyos ng kalangitan at nang magpakumbaba si Haring Nabucodonosor, doon po na ibalik ang kanyang kalagayan ng panahong iyon.